Nasa linya na natin si Attorney Rona Ann Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, mga kapuso. Si Attorney Ona, nasa ating Attorney linya Ona, na. of Attorney course. Ona, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Sir Joel Mumbe. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ma'am, anong initial reaction po ng Lente dito po sa bagong panuntunang inilabas po ng Commission on Elections na parang ultimately nire-regulate nila yung mga Regulasyon talaga to. survey firms. Kailangan na magparehistro sa COMELEC na survey firms tuwing panahon po ng eleksyon. Ano po unang reaction po ng Lente dyan? Well, ang unang reaction po ay, kasi ang pagtingin po natin dyan, may mga requirements na talaga tayo under the Fair Election Act. Pagdating sa mga survey na kailangan ipalabas nila kung sino yung nag-commission sa kanila, ano yung methodology, ilan yung respondents. Pero yung sa pagpaparegister sa Commission on Elections, yan yung pinag-aaralan pa namin, Sir Joel, Ms. Weng, kasi yan yung tingin namin, parang wala naman yun sa Fair Election Act. Pero pinag-aaralan pa namin and hopefully magkaroon kami na mas may definite na pagtingin dyan sa issue ng pagpaparegister ng survey firm sa mga darating na araw. Or ngayong araw na to kasi part na yan nung dinidiscuss namin simula kahapon. Pero offhand, wala naman po kayo nakikita dito na paglabag, lalo na yung halimbawa, baka sinasabi nila masyadong nasisikil. May nasisikil na mga kalayaan dito, Attorney Ona. Well, ang naman dyan, registration lang naman eh. Hindi naman sila, hindi papayagan. Kailangan din naman din, sa pagtingin ko personal, kailangan din ma-regulate ang mga surveys na lalabas, especially during this campaign period. Kasi ito lang naman yung limited time na ipaparegister ni COMELEC yung mga survey firms. Yan, kasi nakita na rin naman natin in previous elections na talagang ang daming fly-by-night ng mga survey firms na kanan naglalabasan ng results. Tapos, alam naman natin may iba dyan, or marami dyan, yung hindi ganun kaganda yung methodology, lalo na sa pagtatanong at paglabas ng mga results. Minsan may leading questions, di ba, Joel? Di ba, Attorney Ona? Oo. Ano yan? Kaya part yun na requirement, ilabas yung mga tanong na tinanong sa mga respondents. Okay. Actually, dumami na survey firms, Weng. Dati, SWS, Pulse Asia, nakadagdagan ng Okta. Yes. Tapos meron ngayon Tangere. O yung diba? hindi natin ma-pronounce. Ano ba? Tangere, o whatever. Tapos merong Publicus. Mga ganon, di ba? Mga bago eh. Hindi naman natin sinasabing fly-by-night sila. Oo. Basta dumarami COMELEC will determine if they're legit or not, di ba? Pero, syempre, sinasabi natin, dumami na, Weng. Tsaka ang information natin, pagka medyo matagal ka na sa industriya, mahal ka, maningil. Oo. Pagka medyo bago, medyo mura pa. Ayun ang pinapatulan ng mga nagtitipid ng mga kandidato, di ba? So, ewan ko, meron ba kayong, kung tatanungin ng COMELEC, ano ang maiaambag ninyo na maaaring para bagang sukatan para malaman natin kung ang survey firm ay dapat payagan o hindi? Methodology talaga sa Sir Joel Miswenge. Yan naman ang sukatan ng credibility, integridad ng nilalabas sa data at information ng mga survey firms. Kailangan importante paano nila kinuha ang sagot sa mga tanong sa survey at kailangan maraman din natin ano yung mga areas na sinurvey nila. Kasi nagmamatter rin yan sa results kung urban area ba yan, rural area, sino yung segment of the population na in-interview nila. So, ultimately, methodology talaga ang sukatan ng kredibilidad at integridad ng resulta o data na nilalabas ng mga survey firms. So, yan naman, tinitingnan naman yan lagi ng COMELEC. At parte yan ng requirements sa ating Fair Election Act. Pag naglalabas ka ng survey results, part ng requirement ay ilalabas mo yung methodology mo, ilalabas mo yung questions mo, ilalabas mo nga sino nagbayad sa'yo during the campaign period. So, kung ang isang survey firm ay hindi nilalabas or hindi ganun ka-transparent dun sa mga requirements na hiningi sa kanya under our laws, ayun talaga, kailangan pag-isipan na natin yung mga nilalabas na results na yan, ng firm na yan. Attorney, pag sinabi natin methodology, ito yung kung halimbawa ang survey is sinagawa ng face-to-face, o kaya ay via text or online or kaya naman ay phone call. Yan yung methodology na pinag-uusapan natin. Oo, kasi may effect kapag face-to-face, may online. Kaya minsan nakikita natin, bakit ganun sa online surveys, ang layo ng resulta sa mga face-to-face sa mga surveys of the way that surveys are conducted. So, kailangan alam rin ng mga kababayan natin at sana maintindihan na
magkaiba ang resultang makukuha in a face-to-face conduct of surveys and an online conduct of surveys. Kasi pag online, parang may skewed population ka na dyan na makukuhanan or matatanungan ng mga tanong ng survey. Yun po bang bilang ng respondents sa isang survey would matter? Kasi merong halimbawa, ibang survey 2,000, pero majority 1,200, hindi ba Joel? At sinasabi nila, sapat na yun na sukatan para sabihin na majority o minority ng mga Pilipino ay ito ang saloobin. Ay, totoo yan kasi ang survey naman is a representative sample of the whole population. Katulad din yan ang ginagawa namin sa RMA o yung random manual audit na pili lang yung mga polling stations na ika-count yung balota manually tapos ika-compare dun sa machine count. Hindi lahat ng 37,000 polling places i-random audit, manual audit, pero representative lang. At yan naman ay backed by science, backed by statistic principle. So tama naman yung pag sinasabi nilang enough na yung 1,200 kasi hindi naman kailangang i-survey lahat para makita mo yung pulso o yung saloobin ng tao in a particular time, particular period. Okay. Meron bang pagkakataon, Attorney Ona, na natanong ka na Yan. sa survey? Maganda yan. Kasi ako never. Never. Never ako. Sa dinami-dami ng survey attorney. At 57 years old na po ako. Pero hindi po ako nasa survey. Ako din, Attorney Ona. Kayo ba natanong na, Attorney? Pero meron akong kakilala. Hindi pa ako natatanong, pero meron akong kakilala kasi napag-uusapan namin itong survey. Tapos may isang meeting na bigla sinabi niya, uy, parang kasama ako sa survey na yan, yung kakalabas lang na results. Isa sa mga nabanggit niya na mga survey firm. So natanong na siya. So may mga meron naman talaga natatanong. Napakaswerte ng mga natatanong, ano? Hindi, ano lang, kasi in the age of technology, Weng, pati sa text Yes. Diba? Hindi na kailangan magbahay-bahay para puntahan ka, tatanungin ka sa bahay, kakatuking ka. Ngayon, ikakalat lang sa text, no? Text blast kung tawagin. Pwede ka na magpa-survey po doon. Ano ba dapat tingin nyo kung methodology pag-uusapan? Ano pinaka-effective? Dapat ba door to door? Pinaka-effective talaga, Sir Joel Misweng, face to face. Kasi merong instruction din naman dun sa mga kumukuha ng survey o yung mga tagtatanong paano yung pagsusurvey nila. Hindi naman door-to-door yan Merong this house, tapos 3 bahay from that house, saka magsusurvey. So, ganun kadetalyado yung instruction sa mga survey, sa mga kumukuha ng survey, yung pag nag-conduct sila ng survey. Kasi pag text, skewed segment lang ng population natin yung sasagot in a text message. Kasi maraming mga kabataan ngayon hindi na nagte-text. Katulad ng mga pamangkin ko, hindi sila nagte-text. So, kung text survey ang methodology, merong segment ng population na hindi makukuha. So, baka mga sasagot lang dyan, yung mga matatanda na nakatatanda natin na segment na voting population. O kaya baka naman masyado minor de edad, not voters pa, pero makakasagot doon sa survey, hindi ba? Tama. Pero hindi ba mas maganda, Attorney, di ba, Joel, kung halimbawa, 1,200 sa Metro Manila, 1,200 sa Balance Luzon, same sa Visayas at Mindanao, para sabihin mo mas representative. Mas malaki ang singil nun. Yeah. Ganun ba? Ngayon, yung 1,200 respondents, ang singil dyan, mga 4 million Doon na lang tayo sa 1,200. Balita natin, 4 million, 5 million per survey. Pero maraming naliliitan talaga, Attorney Ona, doon sa 1,2 to represent the 100 plus million Filipinos. Pero alam mo yung natutunan din namin sa Lente, sa Random Manual Audit. Kasi tinatanong din namin sa PSA yan yung Philippine Statistics Association natin. Sir, kung 700 lang, sasabihin nila masyadong maliit. Tapos pag sinasabi namin, paano pag doblehin natin? Ang sinasabi lagi ng PSA, hindi na naman magmamatter yung ganon kalaki. As in, insignificant na yung i-increase ng confidence level natin doon sa information na makukuha. So, ganyan din sa survey. Kahit taasan mo yan, hindi na lalayo doon sa resulta na makukuha mo from 1,200. At nabanggit nga ni Sir Joel, pag mas maraming respondents, mas mamahal. Yung resulta naman, hindi na lalayo Same na So, yun na yan talaga. Okay, ito pa, may isa pang issue once ang COMELEC. Yung pwede ang negative campaigning, pero bawal ang discrimination, labeling, at saka yung tinatawag na bullying. Paano ba natin babalansehin yun, Attorney Ona? Kasama ba dapat doon, Attorney Ona, yung nagbabanta na papatayin yung mga kandidato?
Grave threat na Ay, yun. grave dapat ito, grave threat. Criminal na yun. Ano ah. naman yan? Miski na joke, Crime miski na naman joke, talaga. miski na joke. Pwede yan, ang status naman o yung defense ng joke, ano yan pag sa korte na, kasi defense yan ng tao. Pero sa ating revised penal code naman, pag yung mga ganyan usapin, threat yan grave threats yan. Yung commission ng crime, katulad ng murder, so yan ay grave threat. So, ganun natin sa tinitiyan. Pero babalik tayo sa bagong issue Yes. na resolution ng COMELEC pagdating yung red tagging or labeling na Yes. tinatawag. Actually, si COMELEC, kung titingnan niya yung bagong release niya na resolution, una-una, nakakatuwa na may ganyang resolution si COMELEC kasi first time niyang gagawin yan. Yes, And totoo. hindi naman siya bagong ginawa ni COMELEC kasi ang ginawa niya lang, may existing laws tayo against yung sa discrimination against HIV, yung discrimination against persons with disability, discrimination against indigenous people. Meron na tayong Supreme Court decision pagdating sa red tagging na hindi yan dapat ginagawa. So, kinuha lang ni COMELEC yung mga existing laws at parte naman yan ng authority niya na i-take cognizant yung mga laws na meron tayo at i-implement niya. So, ginawa niya lang in a resolution na pinagsama-sama niya lahat ng anti-discrimination, anti-red tagging na mga desisyon na meron tayo. Ginawa niya in a resolution. At yan naman ay bawal talaga. Outside of the campaign period, bawal kang mag-discriminate against persons with disabilities. Ayon sa decision ni Supreme Court, bawal na rin mag-red tagging. So, walang namang bago actually, walang bagong gagawin si COMELEC. Mas ano lang siya, implementation at pag-highlight na mga bawal yan gawin during the election and campaign period. Pero wala po ditong aspeto ng baka may magsabi, nako, ano yan, curtailment at some point ng freedom of expression. Well, hindi kasi ano siya signatory tayo sa ilang mga international treaties, international na mga convention pagdating sa pagrespeto sa mga karapatan at hindi pag-discriminate sa mga kababaihan. For example, against persons with disabilities, indigenous people. So, parte talaga ng obligasyon ng Estado na panatilihin na maayos at hindi naman border on discrimination or threatening or harassment yung gagawin na kampanya or pagsasalita ng ating mga kandidato, ng kanilang mga representatives, particular to a segment of our population. Hindi naman kasi buong population yung nire-regulate or gustong bantayan ni COMELEC. Particular lang to segments of our population na posible na mas mataas yung discrimination or threats na mangyayari. Tsaka sinasabi nga, di ba, Joel, na ang freedom of expression ay hindi absolute. Absolute. May hangganan May din hangganan. yun. Alright. Attorney Ona, salamat. Attorney, Mag-ingat ka. thank you. Magandang umaga po. Salamat rin po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning. Si Attorney Rona Ann Caritos, mga kapuso ng Lente.